Good morning, my dear brothers and sisters. Kumusta po kayo? Okay? Well, nagpapasalamat tayo sa Diyos. We are giving thanks to the Lord for gathering us again today to celebrate the Eucharist. It is a blessing that we should always be grateful for. My dear sisters and brothers, we are celebrating today, as I mentioned earlier, the solemnity of Pentecost. But did you know that this feast of Pentecost was and still is a Jewish feast? Hindi naman yan piyesta ng mga Kristiyano eh. Ang Pentecostes ay piyesta ng mga Hudyo. They are celebrating the 50th day after Passover. It is called the Feast of Weeks because there were 7 weeks with 7 days. So 7 times 7 is 49. And the 50th day, today, they call Pentecostes, which means 50th day. There are 3 feasts which the male Jews must attend and go to Jerusalem. Ang isa dito ay yung piyesta ng Pentecostes. Dala nila ang kanilang mga alay bilang pasasalamat sa masaganang ani. That is the reason why in the first reading, there were people in Jerusalem who were understanding what the apostles were saying, even if they were coming from different places. There were foreigners understanding the preaching of the apostles. Bakit? Kasi nung araw na yon, ang maraming mga Hudyo ay nasa Jerusalem para magdiwang ng Pentecostes. Piyesta nila ito. Pero bakit natin pinagdiriwang ang piyestang ito? Kung ito pala ay piyesta ng mga Hudyo, bakit tayo nagdiriwang ng Pentecostes? Well, gaya ng narinig natin sa unang pagbasa, dahil sa araw ng Pentecostes, na piyesta ng mga Hudyo, ang Espiritu Santo ay bumaba sa mga alagad kasama ng mahal na Birhen. Tiniempo ng Espiritu Santo na bumaba sa mga alagad ng araw ng Pentecostes. Kaya ang tawag na rin natin ay Pentecostes, bagamat ito'y piyesta ng mga Hudyo. So, what happened when the Spirit descended upon the disciples? There was great transformation. Before, they were hiding in a room. They were afraid to go out. But when the Spirit descended upon them, they became courageous. They went out and started proclaiming the kerygma or the resurrection, that the Lord is risen. Ganyan po natin malalaman kapag ang Espiritu Santo ay nananahan sa mga alagad, nananahan sa atin, nagkakaroon ng pagbabago. We cannot remain the same if the Holy Spirit descends upon us. And that is what we are celebrating today. Because of their courage, because of their preaching, the disciples were able to transform, to transfer, to turn over the teaching of Jesus to us down the many generations. Kaya nga sabi, ang araw daw ng Pentecostes ay birthday din ng simbahan. Ang araw ng Pentecostes ay hudyat ng pagsilang ng Santa Iglesia. It is our birthday today. It is our birthday today. But my dear brothers and sisters, let me also remind you that the Pentecost
that the coming down of the Holy Spirit is not a one-time event. Hindi ito nangyari lang minsan at ginugunita lamang natin ngayon. Hindi ito minsan nang nangyari, sapagkat ang Espiritu Santo ay bumababa, hindi lamang noon, bumababa siya maging ngayon. Nung tayo ay binyagan, tinanggap natin ang Espiritu Santo. Nung tayo ay kumpilan, lalo na, tinanggap natin ang Espiritu Santo. Sa mga pagdiriwang ng banal na misa, bumababa ang Espiritu Santo, lalo na kapag ang pari inilalagay ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mga alay. Send down your Spirit. And by doing so, when the Spirit descends, the ordinary bread becomes the body of Christ. The ordinary wine becomes Christ's blood. And so, my dear brothers and sisters, I would like to say it again. The coming down of the Holy Spirit is not a one-time event. It happens even now, even today. And how can we show that we are being descended upon by the Spirit? Paano natin malalaman o paano natin maipakikita na ang Espiritu Santo ay bumababa sa atin at nananahan sa atin? Una, ang Espiritu Santo ay bumababa kapag ang mga bakod, ang mga harang ay nabubuwal, naguguho, at nagkakaroon ng pagkakaisa. Let me go back to the first reading. People from different places with different languages were united under one proclamation. One of the fruits of the Spirit is unity. Kung saan may pagkakaisa, nandoon ang Espiritu Santo. Kaya kapag sa ating tahanan ay hinahayaan nating magkaisa tayo, magkasundo tayo, magkaroon tayo ng iisang bisyon, nandoon ang Espiritu Santo. Kapag ang isang parokya, halimbawa, ang isang komunidad ay hindi nag-aaway-away, nagkakaroon ng pagkakasunduan, makatitiyak kayo, ang Espiritu Santo ay nandoon. Kapag sa isang mag-asawa, nagkakaroon ng pagkakaunawaan, nagkakaroon ng pagkakaisa, malalaman natin ang Espiritu Santo ay nananahan sa kanila. The Spirit cannot live with this unity. The Spirit brings only unity. Pagkakaisa ang handog ng Espiritu Santo. Pangalawa, maipakikita natin ang banal na Espiritu Santo na nananahan sa atin if we discover our gifts and bring our gifts to the table. Alam nyo, ang bawat isa sa atin ay may kaloob na ibinibigay ang Diyos. Ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin kapag natutuklasan natin kung ano yung kaloob ng Diyos sa atin at ito'y ibinibigay natin, iniaalay natin bilang paglilingkod sa iba. Each of us has different gifts. It is up to us to discover what that gift is and share and bring the gift to the table. Alam po ninyo, isang bagay na ipinagpapasalamat ko dito sa Manila Cathedral ay ang maraming volunteers na naglilingkod dito. There are about 150 of them. In all masses, especially on Sundays, there are volunteers. There are choir members, lectors and commentators, Eucharistic ministers, greeters and collectors, altar servers, even those people who are doing work for the cathedral
who are not seen. They are behind the scene. Walang sweldo yung mga iyan. Ang mangitian lang ng rektor, okay na sa kanila. And I am always grateful for this because we will not function properly without these volunteers. Imagine, pumunta kayo dito isang linggo para magsimba. Walang mga volunteer. Ako na ang magmimisa, ako pa ang babasa, ako pa ang kakanta, at maya-maya ako pa ang mangungulekta. Ang hirap nun. Pagkatapos ng misa, pagod na si Father sapagkat ginawa niya ang lahat. The celebration runs smoothly because there are people who discovered their gifts and share these gifts to the church, to others. Kaya mga minamahal kong kapatid, magandang tuklasin ninyo, ano ba yung regalo ng Diyos sa inyo? Baka yung mga iba sa inyo may boses para kumanta. Kumanta kayo. Meron namang lyrics. Sabayan ninyo ang choir. Kasi yung iba, nakasara lang ang bibig palagi. Bumubuka lang kapag naghihikab. Tagal. Sing! Ngayon, sasabihin niya, Father, yung boses ko, tagilid Yung boses ko, medyo palyado. Abay, mas lalo mong lakasan ang pagkanta. Baka marinig ng Diyos, palitan yan. Alam nyo, napakaganda pong magmisa kapag ang lahat ay sumasagot, ang lahat ay kumakanta, ang lahat ay nagdarasal. If your singing is your gift, give it. Share it. Ang iba naman, baka pwedeng tumulong sa gawain ng simbahan sa pamamaraan tulad ng pagbibigay ng komunyon o pangungulekta. Kung medyo maton, pwedeng mangulekta para matakot na hindi magbigay. And that is what I'm trying to say. All of you have gifts. Discover your gift and share your gift and bring them to the table. Walang tao dito na walang tinanggap na regalo. Ang problema lang, ayaw nating tuklasin. That is the second proof. The Holy Spirit is with us when we bring down walls and build bridges. And two, when we discover our gifts and share the gifts to others. Finally, we know that the Holy Spirit is with us when we are transformed and we become instruments of transformation. Yung may nagbago sa iyo. Alam nyo, sa dati kong parokya, merong mag-asawa na laging nagsisimba tuwing umaga. At active sila sa charismatic movement. Minsan, tinanong ko yung lalaki. Sabi ko sa kanya, Brad, napapansin ko, lagi kayo nagsisimba at active pa kayo sa prayer meeting. Ngumiti yung lalaki at sabi niya, alam mo, Father, noong araw hindi naman ako palasimba Pero, nung ang misis ko ay nagsimulang magsimba at dumalo sa charismatic, naging active sa prayer meeting, napansin ko, yung misis ko na dati ay suplada, yung misis ko na dati ay alaskador, na dati ay naninira ng kanyang kapwa, kung ichismis ang kanyang kapitbahay, ganun na lang, napansin ko, unti-unti nagbabago ang misis ko. Kaya, naakit na rin ako. Sinamahan ko na rin siya hanggang sa
nangyaring kaming dalawa na ang active, nagsisimba, dumadalo sa prayer meeting. My dear brothers and sisters, ask yourselves, what has changed in me? May nagbago na ba sa akin? Dati ba akong mainitin ng ulo? Pero dahil sa aking linggo-linggong pagsisimba, napagpapasensyaan ko na ang mga maliliit na bagay at napalalampas ang mga malalaki. There must be change in us because for us to be really filled with Holy Spirit, there must be some transformation and we become instruments of transformation ourselves. Uulitin ko, ang Pentecostes ay hindi isang minsanang pangyayari. Ang Espiritu Santo ay patuloy na bumababa sa atin. Nawa, maipakita natin na tunay ngang pinananahanan tayo ng Espiritu Santo. Amen.